Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 8 linggo sa karaniwang panahon at ang simbahan ipinagdarasal na ating maitaguyod ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ngunit para magawa natin yon, kailangan yung puso natin kagaya ng Diyos. Yung puso natin binago ng pagmamahal at ng awa niya. Kaya naman mga kapatid, upang tunay nating maitaguyod ang kalooban, ang layunin ng Diyos para sa atin, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating awitin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, Amay Dasal, at sa lumay na payapan, sa mga taong nilulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasalamat ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ng sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasa'y lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakakapagsalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukhang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tuwid, tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasa saad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan.
at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 sa daigdig ay laganap, liwanag na sumising. Salitang buhay ng langit. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayon din, hindi mo nakikita ang tahilan sa iyong mata? Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan sa kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikawalong linggo sa karaniwang panahon at ang simbahan ngayong linggo at sa buong linggo ipinagdarasal na naway ating magawa ang kalooban ng Diyos. Naway ang ating pagtataguyod sa ating mga sarili, pamilya, pamayanan, maayon sa layunin at adhikain ng Diyos. A changed heart is a prayerful heart.
And a prayerful heart is a heart touched by God. Uulitin ko po. A changed heart is a prayerful heart. And a prayerful heart is a heart touched by God. Maraming pagkakataon sa buhay natin, gusto nating magbago. Pwedeng sa sarili natin, o kaya yung mga kilala natin na malapit sa atin. Gusto natin silang mapabuti. Gusto nating gumanda ang kanilang buhay na bunga ng pagbabago ng kanilang sarili. Pero kadalasan, yung pagbabagong yon, pagbabago na ayon sa ating kagustuhan. It is according to what we want for the person. At dahil doon, kulang pa rin yung kinakailangang pagbabago. Kaya naman, ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa na napakahalaga yung pagbabago ng kalooban. Pagbabago ng puso. Dahil yan ang nagtatakda ng iyong makikita, ng iyong maririnig, ng iyong sasabihin, ng iyong gagawin. Kapag ang laman ng puso mo, kapag ang adhikain mo, puro pera, ang makikita mo sa paligid mo, puro pagkakakwartahan, puro pagkakaperahan. Kahit ka mag-anak mo yan, ang turing mo dyan, hindi ka mag-anak, kung hindi opportunity to have money. Sapagkat kung ano ang nasa puso, itatakda ang makikita. Kapag ang iyong puso, laman, magkaposisyon, magkaroon ng authority, magkaroon ng impluensya, ano ang lalabas sa bibig mo? Puro kasipsipan, puro kabibuhan, puro pagpapalakas na wala sa lugar. Bakit? Kasi ang puso mo ang nakikita, impluensya. At gagawin mo ang lahat, sasabihin mo ang lahat, makuha mo lang ang kapangyarihang inaasa mo. Kahit na nambobola ka na, kahit na nagsisinungaling ka na. Yan ang tanda na ang kaloob ay nabubulok na. Kapag ang puso gusto niyang panatilihin ang estado niya sa buhay, ipakita sa mundo na siya ay okay, kahit hindi, ano ang mangyayari sa kanya? Mabubuhay siya sa pagpapanggap. Kaya po kapag ang pingsong ng inyong buhay ay I am a great pretender, ang ibig sabihin niyan, ang puso mo nabubulok na, naaagnas na, malayo na sa katotohanan sa Diyos. Kaya ano ang paanyaya sa atin? Ang paanyaya ay hindi husgahan kung bulok o hindi. Bakat akala ninyo yung mga pagbasa, gagamitin nating batayan sa kapwa. Tingnan mo yan sip-sip, kasi yung puso bulok. Tingnan mo yan, ganito ang ginagawa, kasi ang puso bulok. Hindi po natin gagamitin yon sa panghuhusga sa kapwa. But we will make use of it to make an opportunity that the heart be changed by God. Pagkakataon yon na yung pusong nabubulok, mahipo ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At dahil doon, magbabago ang kalooban. Alam niyo po mga kapatid, the best way to forward change, the best way
to realize change in our lives and in our community, even in our nation, is to pray well. And in that prayer, God changes, transforms our heart. Kaya kung meron kayong gustong magbago, nakakilala ninyo, huwag niyong pagalitan. Huwag niyong puwersahin. Huwag niyong takutin. Gusto niyo sila magbago, pray well for them. Because only God can reach the deepest recesses of one's heart. At kapag napasok ng Diyos ang puso ng tao yon, nahipo ng Diyos ang puso ng taong yon, magbabago at magbabago siya. There is no heart that is resistant to the change that comes from the touch of God's hand. Kaya minsan pagod na pagod tayo, sumusuko tayo. Dahil yung gusto natin magbago, hindi nagbabago. Dahil yung pagbabago, gusto natin manggagaling sa atin. We will be the cause of their change. But it will never happen. Lasting change, authentic transformation happens when our hearts are touched by God's love. Kapag pag-ibig ng Diyos ang pumasok diyan, magbabago yan. Pati yung makikita niya magbabago na. Hindi na puro pera. Hindi na puro kapangyarihan. Hindi na puro kasipsipan. Hindi na puro pangsariling kagustuhan. Kung hindi, pagkakataon na ihayag yung pagmamahal ng Diyos na bumago sa Kanya. Minsan po ako po ay nag-officiate ng 50 years wedding anniversary. At sa tingin ko po, baka may ilan sa inyo rito na matagal na ang pagsasama sa pag-aasawa. A beautiful celebration. Kapag 50 years kasi halos lahat ng mga nandoon, puro kamag-anak na. Apo, pamangkin, and so on and so forth. Ang isa po sa magandang tagpo doon ay during the reception. Dahil po yung mga apo, pwedeng magtanong sa lolo't lola nila. May isang apo, nagtanong doon sa kaniyang lola. Sabi, Lola, paano mo nasabi na in the last 50 years, mahal ka ni Lolo? Naku, sabi ko, ang hirap ng tanong. Baka hanggang 50 years na lang. Ha? Kasi baka hindi masagot. Pero alam niyo po, without second thought, sumagot si Lola. Ang sabi niya, sigurado ako, in the last 50 years, mahal ako ng lolo mo. Kasi in the last 50 years, nagbago siya. Sa simula ng aming pagkakasal, napakadami niyang bisyo. Pangalanan mo, meron yan. Pero habang tumatagal ang aming pagsasamahan, unti-unting nawawala ang kanyang bisyo. At ngayon, 50 years na kami, isa na lang ang bisyo niya. Sabi ko, may natira pa. At nagpatuloy ang lola, ang bisyo na lang niya ay ang mahalin ako. Kung meron kayong bisyong itatago, itatabi, ipagpapatuloy, yun ang pagmamahal. Pero sumagot din yung lolo. Pero alam ninyo, hindi ako makapagbabago kung hindi pasensyoso ang lola mo sa akin. Kung hindi ko tunay na naramdaman na mahal niya ako despite of all my weaknesses, of my limitations, of my sinfulness. Kaya naman, dahil naramdaman ko yon, pumasok yung pag-ibig niya sa akin, yun ang naging dahilan ng pagbabago ng aking buhay. Mga kapatid, sa inyong pagbisita dito sa pambansang Dambana,
ni San Padre Pio, sa inyong mataintim na pagdarasal, naway ang inyong puso ay mabago ayon sa pagmamahal ng Diyos. Nang ganyan, ang makikita ninyo, ang kalooban ng Diyos. Ang sasabihin ninyo, ang kalooban ng Diyos. Ang pakikinggan ninyo, ang kalooban ng Diyos. Ang gagawin ninyo ay ang kalooban ng Diyos. A changed heart is a prayerful heart. And a prayerful heart is a heart touched by God. Ang lahat po ay magsitayo. Atin ang ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magbumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama nating ibukas ang ating mga puso sa Diyos at mapagpala nating Ama upang hingin ang mga biyayang magpapanatili sa atin sa landas ng kabutihan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang aral ni Kristo tungkol sa kabutihan ng puso ay maitanim nawa ng simbahang katolika sa buong sambayanan. At ito nawa ang mag-akay sa mga mananampalataya sa tunay na landas patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-aakay ng mga bansa sa kapwa-bansa ang mamayani nawa sa lahat ng sulok ng sanlibutan at papaghariin nawa ng sangkatauhan ang kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mabubuting gawa at salita ay maipamahagi nawa natin sa mga kapwang dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang paghahari ng kabutihan ng puso ay mamayani nawa sa tuwina sa ating mga tahanan na bumubuo sa ating parokya at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, buong pag-asa kaming dumadalangin na ang mga biyaya mo ang magpapanatili sa amin ng pagkakaroon ng malinis na puso na siyang maghatid sa amin sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at mga buhay, Panginoos mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo aming tanan. Ngayon Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayad kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos. Narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mong kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po inihabilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal at simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng amatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, parang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglilingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya. At pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pagkaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagkapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating na 5 ng Marso ay ipagdiriwang ang Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. May paglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa. Ito rin ay araw ng pag-aayuno at abstinensya, kaya't ang lahat po ay inaanyayahang makiisa. Ikaapat, sa pangunguna ng Konfrancia ni Santo Padre Pio, ngayon darating na March 15, ay magkakaroon tayo ng
Diocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon ng ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ng mga devoto sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makiisa sa mga gawain lalo't higit ang mga may sakit. 5, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais na makiisa, maaari kayong magpadista sa ating opisina hanggang 21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na contribution ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. 6, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya Ang susunod pong misa ay sa 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Mangyari pong ihanda ninyo ang inyong mga rosaryo, imahin at dasalan na babasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. naialay na natin at naipagdiwang ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo na nagbabago ng ating kalooban. Salamat sa Diyos.